So I will be talking about principles of spiritual surrender. In some ways, pwede rin sabihin spiritual law of surrender. A spiritual law of surrender. They become law because somehow, parang pinakita dito ang paraan ng pagsuko. Parang kasi ang pagsuko, parang hindi mo minsan maintindihan until you actually establish the foundation kung paano ba yung pagsuko sa Diyos. If you ask most people what it means to win in life, ang sasabihin nila is, anong sagot mo? How to win in life? Anong sagot doon? Usually, mga tao sasabihin, they will say certainty. Palaging sigurado lahat. Right? Certainty. That's how to win in life. Gusto mo talagang sigurista ka sigurado. Others would say leverage. Palaging lamang. Lamang is always leverage. Dapat palagi kang lamang. Huwag kang magpapadiig. Kung dapat palagi kang lamang. Options. Dapat planado. So to win in life, there must be certainty, leverage, options, and control. Dapat nakokontrol mo lahat. Pag nawala yung control, hindi ka naman nanalo sa buhay. So kanya tayo, ang always palaging panuntunan natin sa buhay is control. Control yung pera, control sa future, control sa emotion, control sa schedules. From a young age, we are taught that control equals winning or safety. But the Bible says something that feels offensive to modern thinking. Bakit? Kasi ang Biblia hindi nagsabing control or certainty. Ang sa kanya is let go, surrender, and trust God. When you say trust God, what? Paano ako? Paano yung aking plano? Paano yung aking... No. So, that sounds like losing, right? Parang kasing surrender means weakness and failure. Yun ang naiisip natin Pag sumuko ka, parang weakness and failure. Yet Scripture consistently presents surrender not as a defeat, but as the doorway of real victory, spiritual surrender. Ang pinag-uusapan natin dito. Now, look at this, Think about how much anxiety today is rooted in control. Yung mga tao na akala kayang kontrolin yung buhay nila, buhay ng mga anak nila, buhay ng pamilya nila. Tingnan mo kung gaano kadaming anxiety yon. We stress because we can't guarantee outcomes. Kanya tayo na-stress Hindi naman yung control natin siguradong magtatagumpay. Hindi. We cannot guarantee outcomes based on control. We overthink because we want certainty. Kanya yung stress natin sa buhay, we always think, dapat gaganit, dapat ganit, dapat... Kaya nga maraming stress sa buhay. We manipulate because we fear loss. Kanya kung ano-ano nang pinaggagawa, even, ganito dapat, we think to manipulate things because we are afraid of loss. And yet the Bible never promises control. It promises guidance. It never promises certainty. It promises faithfulness. It never promises safety in the human sense. It promises presence. And surrender in biblical terms is not quitting life. It is quitting the illusion that you were ever in charge to begin with. You're not in charge. You are never in charge. Yun ang sinasabi ng Biblia. And if you take your life in your charge, then everything will be in chaos. Oh yes, everything will be in chaos. Ganun ang nangyari sa unang panahon when they thought that they were in charge.
everything fall apart. There is a word na talagang dapat maintindihan natin, and it is found in Proverbs 3:5. Look at this, Proverbs 3:5. This is so fantastic. This is so good. And look at this. Trust in the Lord with all your heart. Pag sinabi mong trust in the Lord with all your heart, ano sa iyo, ano nang sinasabi dyan? Lean not on your own understanding. Ito baligtad eh. We lean on our understanding, konti lang ang trust the Lord. Kung hindi ka doon, dapat trust in the Lord with all your heart. Not with your own understanding, not in your control, not in your not in your leverage, not in your plans. Trust in the Lord with all your heart. And let Him control your life. And let His presence be with you always. And let Him do everything. Pwede na sabi eh. Have no anxiety about anything, but in everything, by prayer, with thanksgiving, let your request be made known to you. It's all that. Will you turn to verse 6, please? And look at verse 6. Napakaganda. When you surrender your heart to the Lord, your mind and your heart, in all your ways, in all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Ano ibig sabihin ng path straight? Maayos eh. Pagka sinabing yung path mo straight, hindi balubuloktot, kasi yung control mo sa sarili mo, yung plans mo, akala mo diretso, pero all the ways, but when God is being trusted, when you surrender everything to God, your path becomes straight. And sa ibang translation, and He will direct your path. That's what it is. He will direct siya, magdadirect, magtuturo, ay, dito ka diba? That's how it is. True surrender, ganun po ang meaning. So we're going to walk through spiritual laws of surrender found across the scriptures. So kinuha ko to sa iba't ibang bahagi ng scriptures. This is not motivational quotes, not vague spirituality, but real biblical moments. Grabe pagka na-discover mo, nakita mo yung surrender dito, makikita mo where people gave up control, often unwillingly. Minsan, hindi willingly, but they gave up control, maski minsan unwillingly, and discovered that surrender wasn't the end of the story. It was the beginning of winning in a way that never could have been engineered by themselves. Grabe. And I'm so excited kasi pagka inisip, amin po ito, pero detective ko lang yung tatlo. As my usual, gusto ko, kaya lang, pakinggan nyo lang sa video. Alright? So as we move forward, here's the question to hold on to. Alright, here's the question. What if the thing you're gripping the tightest right now is the very thing keeping you stuck in your life? What if the thing na masyadong mahigpit ang kamay mo paghawak, hindi mo alam yung palang talaga na nagiging kanya-kasan, ay bitawan. And so we're going to take up this. That is the question. Alright? Let's get on. I'm going to introduction here. Alright? Rule number 1. The first spiritual law of surrender is this. Tignan akong mapapaliwanag kung maigi. And I'm praying to the Lord, sabi ko, Lord, itanda mo nga ako. Kasi pag hindi ito naintindihan, sayang. So, alright. The first spiritual law of surrender is this. God often asks for what you love most before He entrusts you with what you desire most. Okay, tawag dun pause. Kasi pagka nagpo-pause, babayaan mo lang mag-circulate. O tatagalogin ko lang kayo. I-translate ko sa Tagalog
Google Translate ang ibig sabihin. Ang unang spiritual na batas ng pagsuko ay ito. Madalas hilingin ng Diyos na isuko mo Muna ang pinakamahalaga sa iyo bago niya ipagkatiwala ang pinakamainam para sa iyo. Napakahirap na. Alright. Let me give you an example. And no story exposes this more painfully than Abraham and Isaac. Look at this. Si Abraham and Isaac, pag pumunta kayo doon sa Genesis, from the starting point, picture the weight of that moment nang hilingin ng Diyos si Isaac. Now, si Isaac, alright, pinangalan sa, alala ko tuloy yung si Isaac eh. Si Isaac, pinangako ng Diyos kay Abraham when he was 75 years old. 75! Gagawin kitang ama ng lahat ng mga bansa. So, ang ibig sabihin, gagawin kita ng anak ng lahat ng maraming bansa is bibigyan siya ng anak. So, definitely, ilan ang binigay? Isa lang. Pero, yung anak na yon, kailan pinanganak niya? Nung siya 100. So, in other words, gaano katagal siya naghintay? 25 years. Pinangakuan siya ng Diyos, and after 25 years, at saka binigay. So, Abraham didn't just wait for a few years for Isaac. No. He waited decades. Promises spoken, hopes deferred. So, talagang, hindi naman sinabing 25 years after bibigyan. Hindi. Basta sabi, bibigyan kita ng anak. Manta kami binigyan ka. 2 taon, wala pa. 5 taon, wala pa. Ano promise? 10 taon, wala pa. Mantaki pa yung iniisip niya, dinifer ng Diyos yung pangako niya. And look, yung biological impossibility, yung baog siya at si Sarah, baog silang dalawa. So, sana isa lang ang baog. Yung isa siguro meron pa, I don't know kung may pag-asa yun. Pero the point is, yung biological impossibility na sila yung magkakaanak. So, Isaac wasn't merely a son. Nang dumating si Isaac, he was not just merely a son, he was the proof that God keeps His word. Kahit na 25 years yun. He is the proof. And so yung pananampalataya ni Abraham ay talagang nagliliyab sa Panginoon. Because you promised and you delivered, even if it was delayed. And then one day, God asked Abraham to give him back. Nung mahal mo na, balik mo sa akin si Isaac. How does that feel? What? Kung pakasama si Abraham, what? Lord, ang tagal kong hinintay, hihingi mo rin pala uli. Bawi-bawi! siguro medyo magdududa ka eh. Teka, bakit ganito? Bakit? Kung ikaw So parang, kaya mo ba yun? And, look at this. How on earth can Abraham do that? Kasi yung sinabi niyang, ibigay mo sa akin, hindi ganun ang salita. You sacrifice him in Mount Horeb. Ang ibig sabihin ng isa sacrifice is not just giving it back. So yun na, Panginoon. No, it's not. You have to kill him by yourself. Siguro kung ikaw, si Abraham, I don't know kung nakaisip siya ng kahit kaprasong ganon. Hindi ko alam dahil hindi sinabi sa Banal na Usapan. Pero I tell you, hindi niya kanilang man naisip yon. Pero kung ikaw iisipin mo, mukhang may problema to Totoo kaya yung covenant na yun na pinapangako niya sa akin? Totoo kaya mabuti itong Diyos na ito? Totoo kaya napakadami. Notice something unsettling. Hindi ko natin maunawaan. First is, God doesn't explain Himself. Wala man lang kaplasong explanation. Bigay mo sa Abraham. Walang explanation whatsoever. There's no detailed reasoning, no reassurance about the ending. There's no reassurance. Huwag magalala. Hindi ko naman siya papatayin eh. Sinusubok lang. Walang ganon. Wala. Just a command
that feels like it contradicts everything God had previously promised. Just a command. Sacrifice him for me. Grabe, parang maiisip mo si Molek eh. You know, si Molek, yung story ni Molek? Si Molek eh, yun ang gusto niya. Pagka walang ulan, ibigay mo yung panganay mong anak. Kasi mas panganay, mas mahal na mahal mo eh. Hindi yung pangalawa, okay lang ibigay yung pangalawa, pero kung gusto mo ng instant result, yung panganay. Parang gano'n. Siguro maisip mo, ala bakit parang Molek naman na? Parang si Molek naman na yung nanghingi. But no, hindi nag-cross sa isip niya. And I would like it to establish this. Kanya ako sinabing hindi man lang nag-isip ng masama si Abraham is because of this. Could you please open Genesis 22:3? Just Genesis 22:3. Talagang hindi siya. And sabi doon, early the next morning. Look at that. Ano? Kung ako si Abraham, teka muna, pagmasdan ko muna matagal yung anak ko. Siya sabi dito, early the next morning. Grabe, kanya wala sa isip niya eh. Wala sa isip niya eh. Na kailanman nagduda siya sa Diyos. Sabi nga sa Hebrews eh, wala siyang kaduda-duda. Kasi first, ang nasa isip ni Abraham eh, kahit dun sa mga batong yon, pwede siyang mag-create ng, ganon siya katindi. Kanya walang early the next morning. So, delayed obedience is often disguised as resistance. Pero siya wala. Early obedience reveals a trust. Pagtitiwala talaga. Talagang nagtitiwala siya sa Diyos. At nanyang ibigay. And here's the spiritual law hidden in this story. The moment Abraham lifts the knife is the moment God intervenes. Bakit ba't hindi nag-intervene agad Jesus nung nilagay na gumawa na si ng altar? Okay, Abraham, okay na, alam ko na. Gumawa ka na ng altar eh. Hindi doon. Sinabi, ilagay mo yung kahoy. Nilagay na, sige, okay na yan. Total, alam ko na lang talagang bibigay mo. Hindi doon. Pinahiga niya si Isaac. Nakahiga na si Isaac. And then God intervened, okay na Abraham. Alam ko na ngayon na talagang handa mong isuko lahat. Hindi doon. Tinalian niya si Isaac. Kinuha niya yung punyal. And nung itinaas yung punyal, talagang, naku, kung hindi sumigaw ang Diyos sa kanya, talagang tatarakan niya. Doon sa panahon na nakita ng Diyos ang puso ni Abraham, na talagang tatarakan niya sa dibdib si Isaac. Doon nagsalita, "Obey Abraham!" Siguro ganyan na lang. Siguro. Just imagine. The moment Abraham surrendered Isaac, yun ang time na nakialam ang Diyos. Because God didn't want Isaac in the first place. He wanted Abraham's heart if it's truly surrendered to him. He wanted to know whether the promise had replaced the promise giver. Kung yung promise napalitan na ng promise giver. Because blessings becomes dangerous when they replace the blesser. Now, here's the truth. This is the first law of surrender. Surrender what you love most. You'll never lose by placing what you love most in God's hand. You only lose when you insist on holding it alone. Kung hindi niya binigay si Isaac, he will lose Isaac. That's for sure. And he will lose the blessings of God. And grabe yung surrender na yun. Are you willing to do that? Surrender what you love most. Because rest assured, pagka sinuko mo sa Diyos, hindi mo mawawala yan. Surrender your children to God. You'll never lose your children. Surrender your family. That is the first law of surrender.
Surrender what you love most before God will give you what you desire most. All right. Are you ready for the second? Now, the second is this. The second spiritual law of surrender is this. God may ask you to release what once empowered you, because dependence can become a deeper form of control than fear. Isipin niyo, yun, look at the word dependence. Ang sabi dito, ang ikalawang spiritual na batas ng pagsuko ay ito, maaaring hilingin ng Diyos na bitawan mo ang mga bagay na dati mong pinaghuhugutan ng lakas. Naintindihan niyo, no? Minsan, saan ka ba humahawak na pinaghuhugutan mo ng lakas? Minsan, He will demand that for you. Dahil ang labis na pagdepende ay pwedeng maging mas malalim na anyo ng pagkontrol kaysa takot. Dependence on things na nagbibigay sa iyo ng lakas, na nagbibigay sa iyo ng safety, ng kasiguruhan sa buhay. Okay, ang isang magandang illustration nito is Moses. Alright, bibigyan ko na sa halaga si Moses. Kilala niyo naman yung story ni Moses, right? Si Moses, alam niyo na nangyari, siya ay naging Prince of Egypt, pero dahil nakapatay siya ng isang Ehipto na guard, pinatay niya, na-discovery, so siya ay lumayas dun sa Ehipto. And so, anong naging nangyari sa kanya? Nagtrabaho siya. Anong trabaho niya? Anong naging trabaho niya? Ang naging trabaho niya ay naging shepherd, naging isang pastol ng mga tupa. Alam niyo sa pastol ng mga tupa, ang isa sa pinakamahalagang gamit niya na hindi bibitawan ng pastol ay ano? The staff. Alright? The staff. Sa atin, baliwala yun eh. Pag nakakita ka. Pero in the olden times, dun sa Middle East, ang staff ay mahalaga. Bakit? Yung staff na yon paglakad. Parang pag nasa mountain ka, ako nga meron eh, binilan ako ni Bonbon ng dalawang, talagang tulong sa paglakad. Hindi, sa bundok kasi, ay definitely kinakailangan mo ang alalay. And hindi lang yun para doon, kundi yun para sa kanyang work. Maraming mga lobo, maraming mga leon, maraming mga bear or anything na dangerous dun sa mga hayop niya. And yun, ang pananggol niya sa lahat, sa kanya at sa kanyang mga tupa. Ganon kanya sabi ni David though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil. Why? For thou art with me, thy rod, and thy staff, they comfort me. So talaga yung rod and staff, komportable daw yung, or ligtas daw yung mga tupa pag nakikita yun sa isang pastol. So, dumating ang Panginoon na tinawag siya, nakita niya sa isang mountain, because Mount Horeb, isang burning bush. And then nagsalita, yung Panginoon, Moses, Moses. And then naman, tinignan niya, ang sinabi niya, papasok siya dun sa dako ng nagsasalita. Sabi ng Panginoon sa kanya, hubalin mo yung mga pangyapak sapagkat ang dahong ito ay banal. And so, alright. So, nung pumasok siya, so sinabi ng Panginoon sa kanya, narinig ko ang daing ng aking bayan sa Ehipto. Nakita ko kung paano silang pinahihirapan ng mga sundalo ng Ehipto. Kanya ngayon, narito ako upang iligtas sila. Kaya nga, sinusugo kita. Panginoon, akala ko ba ililigtas mo? Siguro, akala ko ba ililigtas mo? Bakit ako? Lord, hindi ko kaya. Anong magagawa ko? No, huwag ka maglala. Sasayo ko. Paano, Lord? Paano ako paniniwalaan? Galit nga sa akin mga taga-Ehipto. Paano? Basta, pag tinanong lang kung sino nagsugo sa akin, sabihin mo, sinugo ka ni ako nga. I am that I am. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yon ang pangalan ko, sabihin mo sa kanila. But Lord, hindi ko kaya,
ano yung nasa kamay mo? Tinanong sa kanya yung ano nasa kamay mo. Would you like to understand that question? That's a very good question. Anong nasa kamay mo? Sabi, a staff. My staff. So nakita ng Diyos, itapon mo sa lupa. Just cast it. Cast it. Ihagis mo sa lupa. And so hinagis niya. And then ano nangyari? Alam story eh, no? Ano nangyari? Naging ahas. Naging ahas yung staff. Nakita niya, naging ahas. And sabi ng Panginoon, damputin mo sa buntot. And nung hinawakan niya sa buntot, naging staff uli. And then, kinuha niya yung staff. But this time, God tells him, now this is a subtle but critical, no? When Moses releases the staff, it turns into a serpent. Something dangerous, something he now fears. And Moses steps back. So yun yung sinasabi eh, nung naging ahas yun, lumayo siya dun sa staff niya. Ayoko na hawakan yung staff ko. Ahas na eh. So parang natakot siya dun sa staff. Then Moses, the moment Moses lets go, ito yung dapat maintindihan. The moment Moses lets go, the staff reveals its true nature. God then tells Moses to pick it back up, but this time, by obedience, not dependence. Sinabi, sige, kunin mo na. Kunin mo na. So wala nang, hindi niya na iniisip na dependence yun eh, kundi kinuha niya sa buntot at naging isang ordinary staff. God then tells Moses to pick it up, but this time, by obedience, not dependence. After this moment, the staff is never just Moses' staff again. Nakita ng Panginoon, diyan ka nagdidepende sa staff na yan. Tapon mo yun, hagis mo sa lupa. Nung binitawan niya, kunin mo na ngayon. Nung kinuha niya na, alam mo kung hindi na niya staff yun. When you surrender something that you depend, at kinuha muli, hindi na sa kanya eh. You know why? Kasi nagbago eh. Look at this. I'll just show you this. Could you pakita mo sa amin yung Exodus 4:20. Look at this. So Moses took his wife and sons, papunta na sila sa Egypt, and put them on a donkey and started back to Egypt. And he took what? Grabe. Yung staff niya, nung pinulot niya uli at binigay sa kanya ng Panginoon, it is no longer Moses' staff, my staff, he says. And now, it becomes the staff of God. That staff would soon confront Pharaoh with the plagues. Maghihiwalay ng dagat, mag-i-strike ng mga bato at lalabas ang mga tubig and will fight battles. That staff is now the weapon from God na sinuko niya at binigay niya at sinurrender niya sa Diyos. When you surrender everything that you depend on, it becomes His own, His possession. And it will be much powerful kasi you receive the blessings of God. The same object, but different ownership. It was first Moses' staff, and now it becomes God's staff. So true surrender is this. Surrender what you depend on. This is the second law of surrender. God may give back what you surrender, but it no longer belongs to you. It belongs to God. And it's going to be most powerful in your life. So ano yung mahigpit na hawak-hawak mo ngayon? It's time to let go. Because you will win by trusting it in the Lord. Now itong sa pangatlong to, talagang madalas ko na itong nasasabi, pero gusto kong paulit-ulitin. And here's the third law of surrender. So first, surrender what you love most. Surrender what you depend on.
And the third is this. The third spiritual law of surrender is this. God often reduces your strength on purpose so that trust becomes unavoidable. Did you get it? So sa Tagalog is this. Ang ikatlong spiritual na batas sa pagsuko ay ito, madalas sinasadya ng Diyos na bawasan ang lakas mo para wala kang ibang magawa kundi ang magtiwala sa Kanya. Babawasan niya yung lakas mo. Kasi masyado tayong tiwala sa lakas natin, pero ano ba lakas natin? We are nothing. Pero sometimes, sasadyain niya, bawasan ang lakas niya. Lakas ng bawat isa atin. And wala nang pwedeng magbigay ng halimbawa nito, kundi si Gideon's at saka yung kanyang army. Pag binasa niyo ang Judges, starting with verse 6, makakakita kayo ng napakatinding kaaway kasi itong Israel sumamba sa Diyos-Diyosa ni Baal at ni Asherah. Nung nagalit ng Diyos sa kanila, kanya pinasakop sila sa ibang bansa. Katindi pag binasa niyo, kawawa ang Israel. Bakit? Kasi halos 6 na bansa ang naging kaaway nila. Alam mo kung saan sila nagtatago? Kasi pag nagtatanim sila ng trigo, pag malapit ng umani, yung palang mga kaaway nila ay nakatingin. Sige, magtanim kayo, magtanim. Pag malapit ng anihin, kukunin ng lahat ng mga kaaway nila. Pati kung meron sila alagang tupa, lahat nga ng hayop nila talagang niraravage ng mga kaaway. And so, umiyak na ang Israel sa Diyos. And sinabi ng Diyos ang dahilan kung ba't sila nakakaganito. And then sinabi nila, huwag kayong mag-alala, darating ang kaligtasan nyo. Dumating nga, bumaba ang Diyos sa pagitan ng isang anghel at kinausap si Gideon. Gideon, come here. It's time para iligtas ang Israel laban sa mga Midians at saka sa Amalekites and all the eastern kings na against sa kanya. Pinatanaw sa kanya yung mga kaaway. Ang sabi sa mga kaaway is this. Ang sabi sa Biblia is this. Imagine niyo kung gaano kadami. At ang kanilang mga kamelyo ay gaya ng mga buhangin sa karagatan. Hindi ko maintindihan yun. Hindi naman sinabi mga tao, ha? Ang kanilang mga kamelyo daw. Kasing dami ng buhangin sa karagatan. Sobrang dami. Kita mo, nagkumpul-kumpul siguro yung mga kamelyo lang din, yung mga tao dito sa... Napakarami. And so sabi ng Diyos kay Gideon, kunin mo ang lahat ng mga sundalo ng Abisirita, Nebulon, sila, lahat ng mga pupwede mong kuhanin, tipunin mo at sabihin mong, inutusan ka ng Diyos na tipunin sila upang labanan ang mga Midian at ang Amalekites. So, pinagsabihan niya lahat ng angkan ni Israel at ang naipon niya is 32,000 men. Uy, siguro nung tingnan, 32,000, mukhang may laban-laban ito. May laban-laban ito. Alam niyo ba sa pinag-aralan ko tuloy, tinignan ko yung strategies of war as far as numbers concerned. Tinignan ko sa AI. Ang dapat palang proportion upang manalo ang isang sundalo laban sa kaaway is 3:1. So dapat pala kayo, kung lalaban kayo, para siguradong manalo, 3:1. So 3 sa isa. So mas marami kayo dapat. Alright? Yun ang strategy ng general. Magmula pa nung unang panahon. Yung 1:1, hindi kayo mananalo sigurado. Kung magagaling sa martial art yung mga kalaban nyo, patay na kayo. Pero yung 3:1, mapatay man yung isa, may 2 pang lalaban. Alright? So, 32,000. Lord, ito yung mga sundalo mo, sabi ni Gideon. Sabi ng Diyos, masyadong marami. Masyadong marami. Sabi mo sa mga lahat ng takot at nangangamba sa labanan, excuse na sila. Exempted na sila. Ilan ang natakot? Alright. Ito natakot. 20,000. 20,000. Ano kauna-unahang naglupaypay? Si Gideon. Naku. Pero 10,000 na lang. 10,000 na lang.
And then, nung umalis na sila, talagang tumalikod, nag-alisan sa linya, 20,000. And then, Lord, ito lang pong natira. Alam mo, walang general na gano'n ang magiging desisyon. Iba talaga yung surrender. And then sabi niya, madami pa rin eh. Ano po, Lord? Madami pa rin. Dali mo sila sa ilog. Bakit? Painumin mo sila. At yung sasabihin ko sa iyo, pag hinawakan mo sila, pag inukiyan ko, sundalo. Pag hindi ko inukiyan, hindi. Sabi niya, painumin mo sila sa ilog. Habang umiinom, Gideon, ang uminom na lumuhod at uminom sa ilog, tandaan mo, ang uminom na ginamit ang kanilang kamay at parang aso, kanya yung inom aso magaling eh, yun ang piliin mo. Alam mo ibig sabihin nun? Bakit ganon? Kasi ang aso, napagmasdan ko yan uminom eh. Pag uminom yan, nakatingin. 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 So dapat daw sila, tingnan mo, pag kinuha ang tubig ang kamay at mas uminom na parang aso, yun ang kunin mo. Alerto yun eh. Yung pasarang yung alertness eh. And so, halos lahat lumuhod. At yung mukong wala nang pakialam, basta yung mukong uminom na parang sinipsip lang yung tubig sa... Alam nyo ilan ang tira? Ilang naalis? Ito naalis. 7,700 ang umalis. 7,700. Ilan na tira? Ay, no. 9,700 pala. 9,700. Kanya ang natira, 300. Tandaan yung kaaway nila, gaya ng buhangin sa dagat. 300. Pero wala silang narinig. Si Gideon, siguro itong mga sa pantahan natin paano laban? Hindi pa yun, hindi pa. Walang sinabing, maghanda kayo ng pana, maghanda kayo ng mga palakol, maghanda kayo ng mga gulok. No! Maghanda kayo ng pitchel, maghanda kayo ng banga, maghanda kayo ng trumpeta, at maghanda kayo ng ilawan. Lord, teka, yung pana, paano? Grabe, 300 na ang is banga, ilawan at trumpeta. Hinati sa 3, tig 100, lahat merong sangkap na yon. Banga, trumpeta at saka ilawan. Pinaikutan nila sa 3 panig. So, tatlong panig. Ang Midianites at ng Amalekites. Sa hudyat ni Gideon. Sabay-sabay tayo. Trumpeta. Hihipan ng trumpeta sabay-sabay. Babasagin ang banga na sabay-sabay. Bang! Hindi mo nga pinalibutan. At pagkatapos sisindihan ng ilaw na sabay-sabay. Nako! Alam po na yung story. Walang namatay ni isa sa kanila. Naalimpungatan yung mga kaaway. Akala nila mga kaaway, nagpatayan silang isa-isa. And ganun kadami, they were all destroyed. Na hindi naggamit man lang. Minsan sinasadya ng Diyos na bawasan ang lakas mo. Is for the purpose na makita nyo. Kasi pag pinabayaan niya yung 32,000, sabi niya, magyayabang kayo, kaya kayo nanalo is because sa dami nyo. But you should be willing to listen to me, Gideon. I will make you only 300. Out of the 32,000, gagawin kitang 300 for you to understand that it is my battle, not yours.
And you will win because of me. That's the best surrender. That is the best. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your understanding. That may be difficult. But it is the way. Pag pinag-aralan mo ang Biblia, surrender is winning. Letting go is winning. Because God will always be there with you. Surrender what you love most and don't be afraid. It will not be lost. Surrender what you defend most and it will be more a blessing to you. And surrender your strength. Because it's not your strength, it's my strength, my spirit, my strength. That's how you win. Let's all stand up. The Father in heaven. Oh Lord, minsan hindi namin nakikita yung mga bagay na yun sa buhay namin because we thought na kami, yung plano namin, yung control namin sa buhay, and that will be the winning formula of our lives. Pero hindi pala, Lord, nakita namin dito that you're just waiting. You're just waiting to be trusted. You're just be waiting na i-surrender namin, Panginoon, ang buhay namin sa iyo. Because you know better. And whatever happens in life when we are surrendered, it will always be for your glory and for our own good. We honor you, Father. Sana makita namin that we should always surrender our lives. And for those people around here, Panginoon, na nakapakinig ng mensaheng ito, sana maintindihan nila that the only thing na po pwedeng magiging maayos ang buhay nila is when they surrender their lives to the Lordship of our Lord Jesus Christ. O sana, Panginoon, maintindihan nila na ikaw lamang ang magiging dahilan upang maging maayos ang buhay nila. Hindi yung sarili, Panginoon. It's not their own understanding, but it's just in trusting in you with all of our heart. Ang biyaya ng ating Panginoong Diyos, ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo, at ang pakikipisan at lawat liwanag ng Espiritu Santo ang sumaating nawang lahat